Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Okay, so Martians, yesterday was really medyo masaya yung vlog na yun para sa akin kasi magkaroon tayo ng chance na i-test out yung bug and real world test na magasgasan, which is okay lang naman. And masaya ako na nagkaroon tayo ng photos. A big shoutout kay Third for still taking those photos. Ayun, okay naman, okay. So far, okay naman ako. Tsaka, I hope you guys are doing well as well. Dahil Monday, sana nasimulan niyo yung Monday niyo ng maayos, ng okay, alam mo yun. So, kung nakarating kayo agad sa parte ng video to, alam niyo na, I'm wishing you nothing but blessing and abundance. Sending you all positive affirmations para may support system ka for today. But anyways, today Martians, no? Since di ko pa rin alam kung anong mangyayari this week kasi I'm waiting for my client sa mga shoot ko this month. So far so good. And shoutout agad tayo. Yun ang natin gagawin. Una sa lahat, ito may bago nag-comment at m.andre.g. Yon, present ako sir. Lagi ko inaabangan yung vlogs nyo kasi personally feeling ko marami akong natututunan. In short, full of wisdom yung mga sinasabi nyo. Sobrang helpful sa mga katulad ko na nagsisimula pa lang sa industriya. I hope you keep on doing this and keep on inspiring. God bless, sir. Alam mo na, I'm sending you nothing but blessing and abundance. Lahat ng, pag natapos mo tong vlog na to, within 24 hours, good things will happen to you. No? Siyempre, ayun. Siya yung shoutout natin for today. Present ang mga Martians. Kung regular kayong nanonood ng daily vlog, comment down below. Huwag kayo mahiya, mag-comment kayo, shoutout ko kayo. Kung may concerns or questions kayo about photography, videography, nandito ako para sa inyo. Especially, isa sa mga critical parts na wala pang nagtatanong sa akin, except sa TikTok, is yung mga usapang pricing. No? Kung may tanong kayo about doon, alam niyo na, comment down below. Kahapon medyo na bad trip ako sa vlog kasi nung in-upload ko siya Martians, pucha may guys, may copyright. Yung copyranggot na segment na naglakad ako, buti natapalan ko pa sa edit kasi ang daily vlog ho, araw-araw ko yung dinidelete yung files. Kaya kung papansinin nyo raw, kasi yung mga raw na yun, pwede ko siyang gamitin as references sa mga upcoming future vlogs. Hindi ako mahirapan. Pero yung nilapag ko lang yung camera, naglakad lang kami ng timelapse, tapos tumugtog yung kanta na Valerie. Copyright agad, gar. Narinig lang ng speaker, na-copyright agad. Medyo sobrang high-tech na ni YouTube ngayon, so medyo na-stress ako. Nakakatawa lang din sa TikTok. Sa TikTok may basher ako, pero hindi ko sila pinapansin. So anyways, today Martians, medyo magiging busy ako. Hindi naman magiging busy talaga ako kasi busy ako mag-cut to cut ng mga shoot natin these past few days. Medyo marami po yun, kaya medyo, alam mo yun, I will do my best to keep the vlog breathing and at the same time do my job. So, ayun. Kailangan natin magsikap kasi March is full of work. And I hope na kayo din, sana marami kayong mabook na shoot din. Ang diskarte lang talaga dyan is basically market yourself. You have to market yourself through social media. And once na magawa mo yun, everything will fall into place. Yun lang masasabi ko, Martians. Kasi, pag di kayo natuto mag-market ng sarili nyo, wala talaga mangyayari sa inyo. Kaya feeling nyo, kailangan nyo na mag-quit sa videography, kailangan nyo na mag-quit sa photography. Parang, hindi nyo kasi mina-market. Literal na nagpe-Facebook post lang kayo. Ngayon, para sa akin sobrang required na po na as a photographer, videographer, freelancer na solo, kailangan mo na gumawa ng Facebook page, IG, TikTok, lahat ng yan. Ang problem is, pag nagsimula ka ngayon, mas mahirap. Mas mahirap po. Kasi marami ng competitors talaga. Unless matagal ka nang gumagalaw sa social media, medyo alam mo na yung galawan, alam mo na yung mga postan. Just try to be relevant as much as you can. Alam niyo, Martians, may naisip ako today.
Kasi may nakikita ko sa Facebook na mga nagpo-post. Ito yun. May mapa ng Pilipinas. Tapos nakalagay yung parang naging vlogger na yung lahat ng tao daw sa Pilipinas. So, I have a question. Nakalagay mapa ng Pilipinas na may vlogger. Para sa akin lang naman, no? Kailangan mo bang maging vlogger? Pangalawa, masama ba maging vlogger? Pangatlo, vlogging na lang ba ang solusyon sa pagyaman mo bilang isang mamamayan? Una sa lahat, Martian, sagutin natin yung tanong, no? Kailangan mo ba maging vlogger? Becoming a vlogger is actually a choice. To a point na ang una mong itataya dito is yung sarili mo, yung personality mo, yung personal mong buhay. Marami kasi ano yun eh. Ang dali-dali guys, ito honestly ang daling makita yung mga sikat na vlogger. Uy, nakaka-asenso sila sa buhay nila. Gusto ko na rin maging vlogger. So I think kailangan ko na rin ba maging vlogger? Ang pagiging vlogger po is a choice. It's not a requirement. It might be the meta today, but it hasn't been the greatest career in so long. Unless you are willing to take a lot of risks. Becoming a vlogger is learning how to actually understand people. It's actually partly becoming vain, loving your ego, alam mo yun. But sobrang partly nakakapikon yung mga tao nagsasabi ng, ewan ko, bakit parang binabash nila na dumadami yung vlogger sa Pilipinas? Partly. Para sa akin lang naman, kung kailangan mo maging vlogger, gawin mo. Pero kasi parang, it's not alam mo yung hindi lahat ng tinatry mag-vlogging tumatagal. Yung iba bumabalik na lang sa pagiging normal na tao, na employee or tambay sa bahay. Sobrang risky kasi talaga ng career na vlogging to a point na katulad ko, hindi lang ako basta vlogger, professional ako on the side. Kaya parang hindi ko napalaki yung channel ko maigi kasi nag-focus ako sa business side of things. Dahil gusto kong mahalin yung vlogging. Ayokong maging generic yung pagva-vlog. Ayokong maging mag-vlog na lang dahil kailangan ko ng pera. Gusto kong mag-vlog kasi masaya siyang gawin. Hindi siya dahil sa may perang malaki. Hindi siya dahil sa may kasikatang makukuha pabalik. Kaya may isa kong tropa na yun yung pananaw niya na inadapt ko. Kasi siya, yung best friend ko na yun, nagva-vlog siya, not for the fame, not for the money. Kasi meron na siyang, alam mo yun, gusto niya lang maging masaya. Ma-fulfill niya lang din yung personal, it's a personal choice. Pero kasi bakit parang ang nangyayari is, yung solusyon sa pagtagos sa hirap is vlogging. Well, kasi, sa panahon ngayon, career na din talaga ang vlogging para sa akin. Career na din talaga siya. Hindi mo na siya pwedeng sabihin, vlogger ka na rin. Ano yan may certain specific levels to vlogging. Explain ko sa inyo. Sa umpisa, isa kang regular na mamamayan na nanonood ng YouTube video. Hindi ka nagbablog, wala kang alam sa social media. May pinanood kang sobrang sikat. Sa sobrang sikat na inspire ka mag-vlog. So nagsimula ka na. Nung nagsimula ka na, ayan na, in-announce mo na sa social media na nagbo-vlog ka na, may vlog ka na, may ganto ka na, ginagawa mo na. Hanggang sa darating ka sa isang dingding or sa isang block na itutuloy ko ba to? Parang gagawin ko ba to? Para saan ko ba to ginagawa? Madidismaya ka kasi wala kang views, wala kang audience. Ngayon, yun na yung first challenge mo pag naging vlogger ka. Kung paano ka tatagos sa mentality na, kasi gusto ko mag-vlog kasi sikat kasi may pere, kasi nakabili ng Tesla o nakabili ng malaking bahay, nakabili ng latest na iPhone. Pag nag-vlog ka talaga, yun ang una mong kailangan tagusin. At pag natagos mo yun, hindi ka na isang regular na audience, isa ka ng regular na vlogger. Pero nakakatawa pa din kasi, iiwasan po natin yung mga taong nagsasabi sa atin na hindi natin kaya, na wala tayong pag-asa, na hindi, yung mga yung ingay lang sila sa paligid kung saan ka papunta. Ikaw, kung gusto mo maging vlogger, gawin mo. Panindigan mo, simulan mo, at huwag kang makikinig sa ingay sa paligid mo. Walang masama kung maging vlogger ka. Kasi yun yung pangalawa Masama ba maging vlogger? Actually, hindi naman masama maging vlogger. Nagmumukha lang siyang masama. Kasi may mga klase ng content na sobrang controversial. Na yung average viewer na walang alam
sa kung paano gumalaw ang social media, talagang affected. Talagang nag-comment, nagiging hater, diyan pumapasok yung mga basher. Basically, kailangan nilang, basically hindi pa sila nakakatagos. May tinatawag kasi tayong tagos, yung to a point na ito ka as a viewer, wala kang alam sa social media, wala kang alam sa dark history ng social media, sa dark parts, sa intricate parts na hindi dapat pinag-uusapan sa mga videos. Sila yung mga average, mga haters, dummy accounts, yun. Pero, ngayon pala sasabihin ko na sa'yo, importante magkaroon ng haters. At once na mapagsalita ka nila ng masakit, it will make you numb. And it will make you grow as a person. And yun nga, walang masama maging vlogger. Ang importante, wala kang nasasagasaan, wala kang pinapahiya, wala kang, wala kang inaapakang mga tao. At syempre, ito yung pinaka hindi sinasabi basta-basta ng mga idol nyo. Almost 80% ng lahat ng bagay sa internet scripted. Kung hindi man scripted, merong 20% authenticity. Pero kasi yung mga pinapanood, yung mga masasayang videos or yung mga challenges, lahat naman yung scripted. Yung mga kunwari may controversial stuff na pinagdadaanan or controversial na away, it's all a fugazi. Kumbaga, it's all there para ma-engage kayo as a viewer. Kasi partly, syempre, kailangan nilang gumawa ng ingay para bumalik sa trend, para bumalik sa algorithm. It's a way of life. It's a job. Vlogging is also a job. It's a job where it requires you to be 100% present, requires you to be active, requires you to engage with your audience. It requires you to be authentic. Ang daming requirements maging vlogger. Tsaka, once na dumating ka na sa point na nakuha mo ng audience mo, sumikat ka na, effortless. Kahit anong i-upload mo, kahit anong i-share mo, kahit yung pinakapangit na bagay na binablog mo, mapapasikat mo. That is the power of vlogging. Once you're a vlogger, icon ka na yan. Once na you're an icon, mas madaling mag-business, mas madaling mag-promote, mas madaling mag-market. Sa yung iba. Pero yung iba gumagamit pa rin ng serious marketing tools para mas mapalago nila yung business nila. Now lastly, vlogging na lang ba yung solusyon sa pagyaman? Hindi. Kasi, choice nga kasi ang pagiging vlogger. Choice yan kung saan ka ba papunta? Alam mo ba yung papupuntahan mo? Alam mo ba yung nakaset straight ka ba sa goals mo? Kapag kasi feeling ng iba vlogging yung solusyon, ganoon naman talaga sa umpisa. Hayaan nyo yung mga taong nagsisimula mag-vlog na ma-realize nila na napakahirap po mag-vlog. Hindi madali mag-vlog. Especially kung hindi ka ready ma-expose yung intricate parts ng buhay mo, kung hindi ka ready maging authentic, kung wala kang skills, kung wala kang idea sa pagpapatawa, kung hindi ka marunong magsalita sa harapan ng camera. Pero para sa taong nagsisimula, na determined na willing, na hindi makikinig sa lahat ng ingay sa paligid, lahat ng sinabi ko na yun, made-develop mo all throughout your vlogging journey kapag ginawa mo yan ngayon. Ako honestly, natatawa ako doon sa mga nag-share ng puro vlogger na raw sa Pilipinas. Ano naman ngayon? Kasi hindi naman lahat talaga nagiging full-fledged vlogger. Yung iba, ginagawa naman talaga nila yun for their business. Yung iba, ginagawa nila personal. Yung iba, ginagawa nila kasi nag-enjoy sila. Yung iba, ginagawa nila yun kasi entertainment para sa kanila. So I think, honestly, may mga tao talagang ganun pero alam mo yun, kung isa ka sa mga taong ganun na nagagalit na ang dami ng vlogger sa Pilipinas, ano naman kung maraming vlogger sa Pilipinas, 'di ba? Porket ba ang pagiging vlogger ay hindi pinag-aaralan sa kolehiyo, madidismaya ka na? Porket ba yung pagiging vlogger hindi mo basta-basta matututunan sa school, madidismaya ka na? Porket ba ang pagiging vlogger alam mo yun, walang license, walang yung professional license, mamaliitin mo na. Baka nakakalimutan mo kung isa kang normal na mamamayan na minamaliit ang mga vlogger. Kasi hodang mas malaki kinikita nila sa'yo, mas matiwasay ang buhay nila sa'yo. Huwag mong mamaliitin ang taong nagsisimula at ang taong may direksyon ng buhay. Kung busy ka mang bash ng mga taong may ginagawa sa buhay nila, isip-isipin mo na ano ang ginagawa mo sa buhay mo at may oras ka na mang-apak ng pangarap ng iba, 'di ba? Anong ginagawa mo sa buhay mo? Natatawa lang ako honestly kasi nakita ko 'to sa FB.
May mga tanga ako na nakikita sa FB nag-share ng ganun. Mapapalaw ng Pilipinas na may vlogger. Eh ano naman? Eh kung tutusin yung mga ganyang vlogger, sila yung mga vlogger na kilala ko, na mga tropa ko. Ang dami niyan. Marami akong tropang vlogger na sikat. Hindi sa pagmamayabang yun ng realidad ng buhay ko. Umiikot yung trabaho ko sa mga sikat na vlogger. Lahat sila nakakasalamuha ko, nakakausap ko, naging tropa ko. Lahat sila may personal na pinagdaanan bago nila nakamit yung buhay na mayroon sila ngayon. Pero ni isa sa kanila, walang nagsabi sa akin na itigil mo yung pagiging vlogger. Lahat sila walang ibang sinabi kundi ituloy mo yan, gawin mo yan, i-pursue mo yan, idiretso mo ang buhay mo. Pero alam mo yun nga kasi, nakakatawa talaga dito sa Pilipinas. Dito ka lang talaga makakita ng pag may isang taong nag-pursue ng kung ano man, minamaliit ng kapwa Pilipino. Hindi lahat supportive. Kahit nga sarili kong mga kamag-anak hindi supportive Kahit nga yung nakakatawa kasi on a personal note, akala ng mga tao, pabanjing-banjing lang ho ako. Hindi nila alam. Hindi nila alam ang mga bagay-bagay sa trabaho ko at yun sa mga, sa vlog. Pero yun nga, in most cases, kung una sa lahat, gusto maging vlogger, why not? Pangalawa, kung masama ba maging vlogger, hindi. Pangatlo, vlogging na lang ba pagyaman mo? Hindi. Marami namang options Pwede ka mag-business. O magtayo ka ng leche plan sa bahay, benta mo online. O kaya, basta mag-business ka. O kung gusto mo, mag-apply ka ng trabaho, kung batugan ka. Di ko lang talaga mag-gets kung sino pa yung minsan nangaapak sa mga pangarap natin. Sila pa yung mga walang ginagawa, yung talagang walang ganap. Sila yung average viewer na walang time, kundi maging tamad, na humiga buong araw, na alam yun, sila yun. Pero, ikaw na vlogger na nanonood ngayon, kung sakaling napadaan ka dito at kung nakarating ka sa parte ng video na to, alam mo na, bilang isang vlogger, to another vlogger, or to another aspiring vlogger, content creator ka, kasi meron content creator vlogger. I'm wishing you nothing but blessing and abundance, and all the positive affirmations you deserve. Huwag kang makinig sa sinasabi ng iba, mag-focus ka lang sa sarili mo, dahil buhay mo yan, karir mo yan. Hindi opinion nila ang magpapataas sa'yo, hindi opinion nila yung magpapabagsak sa'yo. Ikaw lang ang magpapabagsak sa sarili mo kung makikinig ka sa sinasabi ng mga punyetang yan. At sa mga nagsasabi dyan na marami ng vlogger sa Pilipinas, ba't di ka mag-vlog? Try mo. Try mo lang. Tignan natin kung makatagal ka. Tignan natin.